tubig. Sa CR ng babae, malakas ang tubig. At sa CR po ng lalaki, mahina ang tubig. And talaga doon mapapaisip kayo, every drop counts kasi habang binubuhos ko po yung timba na may laman tubig kasi kakapiran ko, sinamot ko din yung tabo kasi dapat makuha ko lahat ng papatak doon sa gripo. And this morning, naniniwala ako na kung inyong babasahin yung talata po na binasa natin kanina, ni Allison, salamat sa pagbabasa ni Allison na sabi niya, parang ramdam mo na first timer, pero you did well, you delivered well, and salamat sa knowledge and wisdom na pinagkaloob ng Diyos sa'yo. Naniniwala ako na etong mensahe ng ating Panginoon ay hindi dapat natin maliitin o hamakin. Naniniwala po ba kayo? So this morning, pag-uusapan natin yung maliit na bagay. Sabi nila, wala daw malaking nakakapuwing. Nakakabulag lang. Maliit lang. Bakit kaya? Kasi ang isang maliit na alikabok lang, in reality, sa buhay, pag wala ka pong Kristo sa puso, iiyak na tayo. Maliit na problema lang, susuko na tayo. Kaya ang title po natin ngayong umaga ay pinamagatan kong Every Small Drop Counts. Maliit na simula. Galing po sa aklat ng Zacarias, chapter 4, verse 8 to 10. Tinatapos ko pong basahin ang Old Testament. Hindi po dahil may subject akong Old Testament survey ngayon. Kundi parang nakakatuwa lang balik-balikan kung saan nagsimula ang salita ng ating Panginoon. And nasa Zacarias na po ako. And nakaka-amaze kasi sabi ko, kung tutuusin at kung himay-himayin mo, walang kaanong learning sa Zacarias. Kasi it's all about pangitain, it's all about parang bitin. Kada chapter niya parang bitin, parang hindi siya buo. Pero sabi ko, kailangan mong humingi ng guidance sa banal na Espiritu para maunawaan natin ang sinasabi sa Zacarias. Kasi naniniwala ako na ang lahat ng book sa Bible ay meron learning. Amen po ba? Walang sinulat dito na hindi natin kapupulutan ng aral. Dati yung numbers yung tinuring ko, wala namang kakwenta-kwenta. Walang silbi kasi puro data lang naman ang meron doon. Pero kung yung babasahin, meron ng learning. Marami talaga learning. And bago po tayo lumalim, at bago po tayo dumako sa salita ng pag-uusapan natin ngayon, let's bow our head and let's pray. Diyos naming Ama, Diyos naming Banal, salamat po sa iyong salita. Tunay nga na sa iyo ang parangal at papuri at sinasamba ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Ngayong umaga, samahan mo kami na magdinilay-nilay na iyong salita patungkol sa sinasabi mong bagay na dapat namin gawin, Panginoon, at hindi dapat namin hamakin ang maliit na simula. Maraming salamat po. Itago mo po ang iyong panlingkod sa iyong likuran at nawa po ikaw ang aming makita at marinig ngayong umaga. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Every small drop counts. Isang paalala sa atin na huwag nating hamakin ang maliit na simula. Sino po dito yung napagod na? Napagod mag-pray sa asawa. Pero ganun pa rin naman. Napagod na ipanalangin yung mga bagay-bagay. Napagod ng maglingkod. Pero ilan lang ang tumutulong. Napagod ng mangarap. Pero parang ang layo pa rin. Yung feeling na, Lord, nagsisimula na akong gawin yung gusto mong mangyari. Pero bakit parang walang nangyayari? 2,500 years ago, ganyan din po ang naramdaman ng bayan ng Diyos. In historical background, nakauwi na sila galing sa 70 years na exile sa Babylon. Pagbalik nila, wasak yung Jerusalem. Wasak ang utos ni Lord kay Zerubbabel, itayong muli ang templo. Pero pagdating sa site, puro buho, maliit lang ang pundasyon, parang walang mangyayari. Sabi ng mga matatanda, ang liit naman ito kumpara dun sa templo ni Solomon. Sabi ng mga galit at mga hindi nakakapaniwala sa kanila, hindi nyo yan matatapos.
Ang resulta, tumigil sila. Na-discourage, nawala na ng gana, hindi na pinagpapatuloy, hindi na ipagpapatuloy sana. Kaya, nagsalita po ang Diyos sa pamamagitan ni Zacarias. At ito ang kanyang sinabi. Yung verse, chapter 4, verse 8 to 10. Hindi ko na po ulitin kasi naniniwala ako na may silang naman yon at tumatak na yun sa inyo sa pagkakabasa kanina ni Allison. Isang panimulang katotohanan, mga kapatid. Ang Diyos ay mas nagagalak sa maliit na simula kaysa sa malaking pangarap na wala namang ginagawa. Kanina po sa aming praise and worship team devotion, yung tanong na ano yung bagay na worry mo? No, nagkakalukuhan pa nga dun sa word na nakakapagbagabag. Yun nga, banggitin nyo? Nakakapagbagabag. Ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa inyo ng bagabag? Eh ako po, hindi yun ang pumasok sa isip ko. Ano yung nakakapagpapagabag sa akin? Hindi yun. Ang pumasok sa akin, ano yung ginagawa kong hakbang para maalis yung bagabag? Kasi kung papasok sa isip natin yung word na bagabag, baka hindi natin makuha kung ano yung hakbang na kailangan natin gawin para maalis yung bagabag. Tama mo ba? Kasi kung magpo-focus tayo dun sa problema, hindi natin may isip yung solusyon sa problema. And this morning, bagay na bagay ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kung meron man kayong alalahanin, kung meron man kayong mga iniisip, no, nakaka-worry talaga yung iniisip kanina nung aming isang kapatiran, yung about sa kanyang tahanan. Talaga naman. Kahit naman kami yun ang bagabag namin noon, maipagawa yung aming bahay kasi ayaw ko nang maglimas kada umuulan. No, ayaw ko nang maglimas. This morning, sasagutin natin yung tanong na ano ang paalala sa atin ng Diyos patungkol sa maliit na panimula. Tatlong bagay po. Kasi every small drop counts. So yung maliit na panimula, ano ang paalala sa atin ng Diyos? Una po, binati ko po yan sa tatlong punto na makikita nyo po sa talata na binasa natin kanina. He who began it will also finish it. Sabi doon, si Zerubbabel ang naglagay ng pundasyon at siya rin ang tatapos. Ano ba makikita natin sa talata na ito? Bakit ganito? Kanina sa pag-aawitan, nakakatuwa na lumitaw yung ating unang punto. Sabi diyan, this is God promise. Si Zerubbabel ang naglagay ng pundasyon. Siya rin ang tatapos. Meaning, pag si Lord ang naglagay ng burden sa puso mo, dahil yan ang pangako niya sa iyo, hindi ka niya iiwan ng mag-isa. Tama po ba? Nag-start tayo ng small group, 3 lang kayo. Naranasan niyo na ba yun? Mag-start kayo ng small group, 3 lang kayo. Ikaw, siguro, tsaka yung asawa mong naniniwala sa iyo, tsaka yung isa yung member. O kaya ikaw, tsaka yung matalik mong kaibigan, tapos isa pa. Huwag tayong minto. Kung nag-start tayo ng small group na 3, ituloy niyo yan, kasi itutuloy yan ni Lord. Wala kang dapat ipag-alala. Nag-start kang mag-pray sa anak mong pasaway at saka sa asawa mong pasaway. Nasa kamay ng asawang pasaway. Taas ko na sarili ko, baka batiin ako ng asawa mo dito. Nag-try kang mag-pray. Sabi mo parang hindi na ito tumitino ah. Parang di na ito nagbabago. Wala na yata itong katinuan. Huwag kayong mag-alala kasi darating din ang araw, titino din yan. Ayon sa kagustuhan mo at layon din sa plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Nag-decide kang ayusin yung marriage mo kasi medyo magulo. Kasama mo si Lord hanggang ma-restore ito. Basta magtiwala ka lang at panghawakan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Sabi po ng Pilipos chapter 1 verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos
ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Cristo. Mga kapatid, si Lord po hindi project-based. Ano ba siya? Covenant-based po siya. Pag sinimulan niya, tatapusin niya. Hanggang sa araw ng Diyos. Hindi po minamadali ni Lord, step by step. Patak-patak lang. Pero sure yan na matatapos kasi ang gumagawa niyan ay hindi lang ikaw. Kasama mo ang Diyos. Si Lord ang nagsimula, siya din ang kasama mong tatapos ng bagay na yan. Yung discouragement mo ngayon, pangsamantala lang yan. May finish line yan. Naniniwala ba kayo na yung worry nyo ngayon, may finish line? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon kasi yung mga worry na yan, pag-aalala na yan, matatapos yan. Kaya ang dapat natin gawin, habang nag-aalala tayo, huwag tayong sumuko. Amen. Kasi pangako yan ng ating Panginoon na sasamahin niya tayo. Pangalawa, prove that it is from God. Sabi doon, sa gayon, mapapatunayan ng lahat na ikaw ang aking sinugo. Ibig sabihin, pag natapos siya, hindi mo pwede nating sabihin, akin yan. Gawa ko yan. Sasabihin ng tao, si Lord ang gumawa niyan. Sasabihin natin, si Lord ang gumawa niyan. Ano man ang natapos natin sa ministry na ito, galing yan sa Diyos. Hindi po yan sa atin. Pag natapos yung templo, yung ministry, yung pamilya mo na pinapangarap, yung pinagpipray mo, dapat hindi po natin sabihin, ang galing mo. O kaya sabihin, ang galing ni Pastor mag-pray sa akin. Hindi ganun. Dapat ang sabihin natin, ang galing-galing naman ni Lord. Si Lord ang gumawa niyan. Si Lord ang dapat maitaas. Isa rin po yan ang patunay na hindi para sa atin ang glory. Kanino ba ang glory? Sa Diyos. Bakit kailangan patunayan? Para hindi po natin ang para ang papuri mapunta kay Lord, hindi sa tao. Baka ngayon, nasa pundasyon ka pa lang, doon sa inuumpisan mo. Yung ministry mo, maliit pa, para hindi natin angkinin. Yung pangarap mo parang imposible, hindi dapat natin angkinin. Sabi ni Lord, ituloy natin. Kasi yan ay galing sa Kanya. Hindi yan galing sa atin. May isa pong kwento. Yung bahay po ni Mang Pedro. 2018, sinimulan ni Mang Pedro magpatayo ng bahay. Pundasyon lang, naubos yung pera. Parang tinitingnan ko yung bahay namin, tsaka bahay ni Pastor Marlon. Parang ganito lang. Naubos yung pera. 2 years na. Pundasyon pa rin. Wala pa rin bubong. Pinagtatawa na ng kapitbahay. Sayang yan. Hindi mo matatapos yan. 2021, bumalik siya. Dahan-dahan, tipid-tipid. And 2025, house blessing na. 2-story pa. Amen? 2-story pa. Ang tinitingnan ko, 2027 siguro. 27 Sabi niya, hindi ako, si Lord. Siya ang nagbigay ng trabaho, siya ang nagbigay ng lakas. Ganyan si Lord. Pag siya ang nag-umpisa, siya ang magtatapos. Mga kapatid, ang pangako ng Diyos, sasamahan. Yan ay galing sa Kanya. Hindi niya yan pangako at hindi natin yan dapat pangako. Now, tanong, anong templo ang sinisimulan mo pero gusto mo nang iwan? Kasi pakiramdam mo wala kang kasama. Yung ministry, yung pag-aaral, na pakiramdam mo, hindi mo matatapos kasi wala ka namang kasama. Yung pamilya mo na binubuo kasi pakiramdam mo wala ka namang kasama. Sa mga bagay na gusto mo nang tapusin yan, sino ang nagsabi sa'yo hindi mo yan kaya? Ngayon mga kapatid, gusto mong sabihin sa'yo ni Lord, ako ang kasama mo. Wala kang dapat ikatakas.
What are the things that you are doing right now that you want to finish? Lahat ng bagay na alalahanin mo, lahat ng bagay na gusto mo nang tapusin, huwag natin kakalimutan. God is with us. Every single day of our life, nandyan si Lord. Hindi niya tayo pababayaan. Kagaya ni Zerubbabel, kasama niya ang Lord. Amen. Kasama niya si Lord. Now, the second thing, do not despise small beginnings. Madalas tayong mga tao, minamaliit natin ang simula. Nung ako po ay nag-start mag-aral ng Bible School, first year pa lang, ilang beses ko nang chinat si Ma'am Jess. Sabi ko, ayaw ko na. Hindi ko matatapos. Ma'am, ayaw ko na pong mag-aral. Hindi ko yata kaya. Pero salamat dun sa mga araw na nag-aalala ko. Kasi ngayon po, third year na ako. Di ba? Kunti na lang. Malapit na. Kaya samahan niyo po ako ipag-pray na matapos yun. Going back to text, nag-aalala sila ngayon dahil sa mabagal na pagkayari ng templo. Yan po ang sabi ng verse 10. Kadalasan, pag mabagal ang umpisa, isang bagay na iinip tayo. To the point na hahamakin na natin yung nauumpisahan natin. Bilang isang tao, nag-aalala tayo pag mabagal ang umpisa. Gusto kasi natin makagraduate agad ng pag-aaral eh. Kasi nahihirapan na tayo dun sa umpisa. First year ka pa lang. Yung mga magulang sa annex, pag nagkukwentuhan, kinder pa lang yung anak nila. Ang pinag-uusapan nila, ano kayang course kukunin ng anak ko? Sabi ko sa kanila, ano ba yan mga mami? Kinder pa lang yung anak niyo, mag-grade 1 pa, grade 2 pa, grade 3 pa. Huwag niyo unang problema, may stress lang kayo. Pag pumunta ka agad kayo sa bagay na yan, kinder pa lang. Course agad ang pinag-iisipan. Pagdating ng elementary high school niyan, magbabago pa yan. Pagdating ng grade 12, tanongin mo yan, anong course kukunin mo? Hindi ko po alam. Tama? Tayo mga tao, nag-aalala tayo sa maliit na umpisa. Bakit tayo nag-aalala? Or bakit natin hinahamag yung maliit, yung umpisa? Tatlong bagay po. 3 reasons why we despise the beginning. Unang, comparison. Mahilig tayo mag-compare. Ayan. Dati ganito rin ako eh. Sabi ko, nagtatrabaho naman kami parehas ng asawa ko. Yung bahay namin hindi matapos-tapos. Samantala yung kapit-bahay namin, wala naman trabaho yung asawa niya. Yung isa, sumasaitin lang. 4 pa anak niyan. Pero tingnan mo yung bahay. Ganda-ganda. Saan kaya sila kumukuha ng pera? Paisip ka, job load kaya yun? Paisip tayo eh. Meron tayong comparison. Para sa small group, 5 lang kami ah. Ang kamilang grupo, dami, 10. Halos patapos na sila. Sa lesson kami, hindi pa nag-uumpisa sa 2. Isa pa lang, tinatamad na. Meron pa akong comparison dati. Yung kapitbahay ko, mahina lang naman ang kita niya, pero may kotse. Ako wala, motor lang. Sabi ko na lang, 2 naman motor namin. Pag pinagsama mo yun, 4 wheels din. Diba? 4 wheels din naman yun. Pag pinagtabi mo yun, 4 wheels yun. Hindi mo nga lang pwedeng paandarin ng sabay. Kasi baka ma-aksidente ka. Diba? Isa pang testimony. Nung nag-umpisa yung prayer meeting natin, going back, 2019, 2020, 2021,
Naniniwala ba kayo na yung prayer meeting ng ACCS nag-umpisa lamang yan sa tatlo? Si Pastor Marlon, si Vicky Ice, hindi ko na isama yung sarili ko. Kasi hindi naman ako nauna rito. Si Pearl, mga ganyan, sila-sila lang. Nung dumating ako, siguro 4 na kami. Salamat no, 4 na kami. And hindi ko po makakalimutan yung sinabi ni Pastor Marlon sa akin. Sabi ko kasi, Pastor, parang ang konti lang naman umati ng prayer meeting. Dumating nga ako sa point na, huwag na kaya na tayo mag-prayer meeting. Sunday worship na lang. Sabi po sa akin ni Pastor Marlon, pasasabihin ko na yung sinabi mo dati. Huwag ka mag-alala, hindi naman ito negative. Sabi niya, bro, huwag kang mag-alala. Dadami din niya. Yan yung sinabi niya sa akin. Na hanggang ngayon pinangahawakan namin. Pinangahawakan natin. And ngayon, wala tayong picture, no? Hindi ako nakapag-compile. Ang average po ng umaattend ng prayer natin, prayer meeting natin, is 20 pataas. Na-imagine nyo ba yung nadadami ng ganon? Sabi, minsan nag-isip na nga kami ni Pastor gawin na kaya natin isang worship type yung prayer meeting. Kaya ngayon kung inyong papansinin, worship type na. May kanta. Kasi dati nakasircle lang yan ng table. O, bibig service lang, nakaupo ka lang ng dati nakaupo ka lang 4 na table, may lamesa, nandiyan si Pastor, nagsasalta, nakaupo, magpipray, pero ngayon naka-midweek service na tayo. Amen? So palangpakan po natin ang ating Panginoon. Kasi nakumpisa yan sa maliit na umpisa. Huwag tayong mag-compare. Alisin natin yung comparison. Patunay na huwag nating maliitin ang simula. Kasi lahat nagsisimula sa maliit. Ngayon, kung 40 years old ka na at kinder pa lang yung anak mo, at least nakumpisa. Kesa naman sabihin mong 40 years old na ako, huwag ka nang mag-aral. Baka hindi ka rin matapos. 60 years old, may college ka. Pwede. Bakit? Hindi naman masama. At least nakumpisa. Hindi naman makakapag-college yan kung hindi yan magkikinder. Pension. O di ba, mas marami ka ng pang-pension, may pension ka. Di ba? Huwag natin maliitin ang simula. Huwag tayo mag-compare. Kaya minamalit natin yung simula kasi nagko-compare tayo. Pangalawa, dito, sanay na sanay tayo. Impatient. Tagal naman. 1 year na, wala pa rin resulta. Tagal mong pinag-pray. 2 taon ko nang pinag-pray itong asawa ko, ganito pa rin. Nakakainis, sipahin ko na kaya. Dumating ka na ba sa point na, Lord, kung hindi mo kayang baguhin yung asawa ko, kunin mo na lang siya. Huwag naman ganun. Hindi na tatanungin ko nga yung asawa ko, dumating kaya sa time na ganun yung pinag-pray niya. Lord, kung hindi mo kayang baguhin yung asawa ko, kunin mo na lang siya. Grabe si ate siya sa tama. Balikan mo po yung kwenta ng bahay namin. Baka mapunta pa sa kung saan-saan. Nung pinapatayo po namin yung bahay namin, 6 months na, wala pang bubong. Umabot na ng taon, wala pa rin bubong. Pag umuulan, nagliliwas ako. Dumating ako sa time na, Lord, bakit sila ang bilis? Kami ang tagal. Sabi ko, Lord, kailan ba ako matatapos maglimas pag umuulan? Pero sabi ni Lord, anak, at least na-umpisahan mo. Amen. Pag hindi ka nag-umpisa sa maliit, walang malaking matatapos. So, kailangan mong magtiyaga, dahan-dahan, pakunti-kunti. Minsan, tayong mga tao, kailangan natin sabihin sa sarili natin na maging matyaga tayo. Matyaga tayong bagantay dun sa mga bagay na pinapangarap natin. Taas ang kamay ng nangangarap maging abogado. Wala. Ako lang Pero hindi yun nangyari. Kung titignan mo, kung nangangarap kang mag-abogado, kung titignan mo pa lang sa umpisa, tagal, 10 years
10 years ang attorney eh. 10 years. Tagal, napakatagal. Doon na lang ako sa 4 years. Yung iba nga, ginusto na lang, mag-vocational na lang ako, 2 years na. Tapos wala kang tiyaga, naiinip ka. Mag-test na lang kaya ako. 3 months lang meron eh. Meron ba 2 weeks lang. Mawawalan tayo ng pagtitiyaga. Yan ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. Magtiyaga tayo. Huwag nating maliitin yung simula. Umpisa natin magtiyaga. Okay? Pangatlo, condemnation. Dapat mas magaling ako dito. Dapat mas marami yung small group ko. Dapat mas mauna akong matapos. Isa sa pinakadahilan kung bakit natin binamalit yung simula. Kasi nagkakaroon tayo ng panghahamak sa ating kapwa. Pagkukumpara sa sarili natin na dapat mas magaling tayo. Pero alam niyo ba mga kapatid, in biblical truth, everything great started small. Lahat nag-umpisa sa maliit. Pastor, anong example ng nag-umpisa sa maliit? Sige nga. Saturday schooler, sino nakakatanda? Nung nag-umpisa sa maliit na panimula. Ano yun? Yung 5 tinapay, 2 isda. Anong ginawa ng maliit na bagay na yun? 5 tinapay, 2 isda. Anong ginawa nila? Ilan yung pinakain? Grabe, 5,000. Diba? Sa 5 tinapay, 2 isda, 5,000 pinakain. Meron pa. 12 alagad. Ano yung 12 alagad? Inabot yung buong mundo. 12 disciples na inabot yung buong mundo. Meron pa. Ano yung kwento nung isang buto ng mustasa? Nag-umpisa ang faith natin sa maliit na buto ng mustasa. Tama? Ano pa? Isang batang si David. Nasa salon tayo sa midweek service. Sino ba si David? Maliit. Pero siya ay hari. Mga kapatid, yan 3 bagay na yan ang iwasan natin gawin. Para makita natin yung umpisa ng maliit na bagay. Do not despise small beginning. Kasi dyan nag-uumpisa ang lahat. Kaya my challenge, mula dun sa sinasabi natin, ang liit naman, palitan natin na, thank you Lord, salamat po sa simula. Okay? Kasi si Lord ang mag-uumpisa niya. Kaya huwag nating hamakin. Pangatlo, God rejoices when He sees you doing something. Sabi po sa verse 10b, ngunit matutuwa sila kapag nakita nilang ito'y pinamamahalaan ng Zerubbabel. Hindi po sinabi ni Lord na matutuwa ako pag tapos na at perfect na. Ang sabi, matutuwa akong sinisimulan at ginagawa. Or pinamamahalaan. Now, bakit kaya masaya si Lord kapag nakikita niyang gumagalaw? Bakit kaya masaya si Lord kapag nandito tayo sa ministry at may ginagawa? Bakit kaya masaya si Lord sa mga bagay na ginagawa natin? Alam niyo po ang kadahilanan? Meron pong nag-iisang katotohanan. God values faithfulness, not result.
Ang value po ni Lord ay katapatan, hindi resulta. Regardless kung successful na yung ginagawa mo or hindi. Ang importante sa Kanya, nagpapatuloy kang ginagawa. Ibig sabihin, mas tinitingnan ni Lord kung tapat ka ba kaysa gaano kalaki ang ginagawa mo. Anong ibig sabihin ng faithfulness? Faithfulness means doing it for God even when it's small and unseen. Halimbawa, naglilinis ka ng CR sa church kahit walang nagti-thank you. Nag-pray ka ng 10 minutes or maybe 5 minutes kahit antok ka na. Nag-invite ka ng isang tao sa church kahit nire-reject ka. And dumadalo ka ng prayer meeting kahit tatlo lang kayo. Yung mga bagay na yan, maliit sa mata ng tao. Hindi yan napapansin. Yung paglilinis mo ng CR, hindi yan papansinin ng tao. Pero napapansin yan ni Lord. Yung paggabay mo sa mga kabataan na napapariwalaan ng landas, maliit na bagay yan sa mata ng tao. Pero nakikita yan ng Diyos. Diyan nasusukat ang faithfulness natin bilang anak ng Diyos. Not result. Ang Diyos, God is not asking how many. Gaano karami, gaano kalaki, gaano kabilis, gaano ka-successful. Madalas yan ang tinitingnan natin. Bakit tatlo lang kami? Dapat 300 na eh. Bakit 20 lang yung nagsisipa sa ACCS? Dapat 200 na eh. Kasi ang tagal na nito eh. Yung kabilang church, ang daming tao. Kami kukonti. Hindi minimeasure ni Lord ang resulta. Ang minimeasure ni Lord, yung faithfulness namin. Kung sumusunod ba tayo. Meron isang kwento, yung nadapa yung 3 beses na anak na tinuturuan magbayad. Maraming galos. Pero lumalakbak si tatay. Sabi, anak, ang galing mo. Kasi sinubukan mo. Hindi sinabi ni tatay na dapat, bakit hindi ka pa marunong? Ang bagal mo naman matutong magbay. Yung kabilang bata, yung isang bata, ang bilis. Ganyan si Lord. Nadapa tayo sa ministry, nagkamali tayo, maliit pa rin ang bunga. Sabi ni Lord, proud ako sa iyo. Kasi nagpapatuloy ka. Maraming mga beses tayong nadapa sa ministry. Hindi yan titingnan ni Lord kung ilang beses ka nadapa. Alam mo ang titingnan ni Lord? Yung tipong nagpapatuloy ka kahit ilang beses ka na nadapa. Amen? God values faithfulness, not result. Huwag niyo kakalimutan yan mga kapatid. Kasi sa oras na makalimutan niyo yan, kukwestiyonin niyo yung kabutihan ng ating Panginoon. Kukwestiyonin niyo yung mga bagay na magbibigay sa inyo ng alalahan. Mga kapatid, yung 3 na yan, kasama yung una at pangalawang punto natin, yan yung mga hamon sa atin ng ating Panginoon. In our conclusion, 3 challenges for us today. Go back to the foundation. Kahit maliit yung si Lord. Yung foundation na kasama natin si Lord habang binubuo yung foundation na yun. Yung foundation na akala natin wala namang mangyayari. Kasi ano yun? To celebrate the small things. Yung maliit na tanim mo lang. Kung naglinis ka ng CR, kahit walang nagtitake you sa'yo,
Ipagpasalamat mo yan. Nagwalis ka sa baba, nagdilig ka ng halaman, nagsaing ka sa children ministry, ipagpasalamat mo yan. Nag-pray ka ng 1 minuto, ipagpasalamat mo yan. Kasi yan ang panigunan. Lahat ng ginagawa natin, maliit sa mata ng tao. Sa mata lang yan ng tao. Pero sa mata ng Diyos, napakalaki yan. Amen. Pangatlo, move in the power of the Spirit. Nagagalak ang Diyos kapag gumagawa tayo. At hindi natin yan magagawang gumalaw at gumawa kung wala ang gabay ng banal na Espiritu. Hindi po natin kailangan ng sarili nating lakas. Ang kailangan natin si Lord. Humingi tayo ng gabay ng banal na Espiritu, tapos magsimula tayong gumawa ng hakbang. Okay? Kaya nga po, babalikan ko po yung praise worship team devotion kanina kung bakit yun ang naisip ko. Hindi yung mga bagay na nakakapagpabagabag sa akin. Ang iniisip ko, ano ang gagawin ko? Ano ang hakbang ang kailangan kong gawin para maalis yung bagabag ko? Church, lagi po natin tatandaan. The enemy want us to look at what we don't have. But God want us look at what we do have. Yung mga kaaway po, si Satan, gustong-gusto niyang tingnan natin yung mga bagay na wala tayo. Yung mga bagay na hindi natin kaya. Pero si Lord, ang gusto niyang tingnan, yung mga bagay na meron tayo at yung kaya natin. Yung meron ka ngayon, kahit maliit. Yan ang gagamitin ni Lord para gumawa ng malaking himala sa buhay. Baka 2,500 years ago, pinagdudahan din ni Zerubbabel yung templo. Pero 2026 na po ngayon, binabasa pa rin natin yung pangalan niya sa Bible. Bakit? Kasi hindi siya sumuko, tapat siya sa maliit. At balang araw, pag natapos natin yung templo ng buhay natin, ipagpapasalamat natin yung templo. Kaya mga kapatid, huwag natin hamakin yung maliit na ginagawa natin. Kasi yan yung umpisa. Yan yung panimula ng gawain natin. Kung nalulungkot tayo kasi parang walang nangyayari, hindi pa tapos sila. Remember, hindi pa tapos sila sa buhay natin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung ano man ang nasisimulan natin, ang importante, hindi tayo tumitigil. So, balikan ko po yung title. Every small drop counts. Kailangan nating makontento at magalak sa maliit na simula. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa.